So ngayon, naka-normal supply tayo. So yung genset natin naka-standby kung magkaroon ng brownout. So halimbawa, nagkaroon ng brownout, so pumasok ngayon yung generator natin na supplyan dito, pero yung load side natin tuloy pa rin yung load side natin. Tapos bumalik na naman yung normal, so lumipat siya sa normal. So tara guys, samahan nyo ako, ituro ko sa inyo yung step by step ng pag-wiring ng ATS or automatic transfer switch. Walking alone, the streets are empty. Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat. Ngayong araw guys, pag-uusapan natin ang ATS or automatic transfer switch. Sa mga hindi nakakalam guys, ang ATS, ito po yung halimbawa ng brownout sa ating bahay or sa mall. Automatic na papasok yung emergency supply natin o yung genset na hindi mo na kailangang i-operate ng manual. Ito po siya ay automatic na aandar yung supply natin pag nag-brownout. So pag babalik na naman yung kuryente na normal supply natin, automatic mag-o-off yung genset natin. So guys, sa pamamagitan ng simpleng paraan ko dito sa pagwawiring ng ATS guys, ituturo ko sa iyo ang step by step kung paano winawiringan ang ATS supplies. Bago ko simulan ang pagwawiring dito sa ating ATS or automatic transfer switch, ipapakilala ko muna sa inyo ang mga materialis nating kailangan. So una, mayroon tayong isang circuit breaker para sa ating normal supply. Mayroon din tayong isang magnetic contactor para sa ating normal supply. Mayroon din tayong circuit breaker para sa ating genset or emergency power. Mayroon din tayong isang magnetic contactor para sa ating generator or emergency. Mayroon tayong isang relay. Ipagpalagay lang natin guys na ito yung genset natin. So ito, mayroon tayong circuit breaker, yung supply natin sa ating mga bahay na diretso sa load. So mayroon tayong diagram dito guys. Umpisa natin yung pagwawiring dito sa normal supply. So dito sa normal supply, galing sa line 1 ng circuit breaker, papunta dito sa coil ng relay number 7. So kukuha tayo dito ng wire, line 1, papunta natin dito sa isang coil ng relay natin. Okay, so yung line 2 ng relay natin, susuplayan natin dito sa line 2 din. So kukuha tayo dito sa circuit breaker natin ng line 2, and then connect natin dito sa terminal ng relay natin para sa coil. So yung terminal ng relay natin ay para sa coil niya, ito yung 7 saka yung 2 sa gilid. So connect natin dito. So tapos na tayo dito sa unang hilera. So dito na naman tayo sa pangalawang hilera. So simula sa line 1 na breaker natin, pumunta yung wire niya dito sa normally closed ng genset natin. So ito yung genset natin. So kuha tayo ng isang linya dito. Papunta natin dito sa ating genset na normally closed number 22. Ayon sa ating diagram. Natin. So connect lang natin tong line 1 natin. Papunta dito sa genset natin na normally closed. So, kuminto tayo dito sa 22, yung labas niya na normally closed, number 21, papunta naman dito sa E1 coil ng normal supply. So, ito yung normal supply natin na contactor. So, susuplayan natin dito. Connect natin sa 21. Papunta natin dito sa normal supply coil. So pagkatapos nyan, dito tayo huminto sa coil ng normal supply A1.
Yung ito niya naman ay nakakonek sa line 2. So ito yung line 2 natin. Supply natin yung normal supply ng contactor natin na ito. So kuha tayo ng isang wire na line 2. So ito, kuha tayo dito ng line 2 sa circuit breaker. Connect natin dito sa ito natin para makumpleto na yung wiring ng normal supply natin. So okay, tapos na yung normal supply natin na wiring connection. So punta na naman tayo dito sa area ng genset or emergency. So from circuit breaker line 1, pumunta siya dito sa normal supply na normally closed number 22. So ito yung normally supply natin, may 22 dyan. I-connect natin dito sa line 1. So kuha tayo dito ng isang linya breaker ng emergency or genset. So i-connect natin dito sa ating normally closed na normal supply. So minto tayo dito sa number 22. Yung 21 naman pumunta dito sa genset na coil niya A1. So ito yung genset natin, yung A1 niya, connect natin dito sa 21. So dito tayo sa 21, normally close. Pumunta tayo dito sa coil ng genset A1. So yung kulang dito natin ay line 2 na lang. So yung line 2 ng coil ng genset ay direct na dito sa line 2 ng breaker nya. So kuha tayo ng isang linya dito sa line 2 ng breaker ng genset. Tapos i-connect natin dito sa coil nya ito. So ngayon, tapos na yung diagram natin sa normal supply, tapos na yung diagram natin sa emergency. So ngayon, pupunta tayo dito sa kanyang supply para gagana yung load sign natin. So simulan natin dito sa normal supply natin na circuit breaker. So ito yung circuit breaker natin na normal supply. So umpisa dito sa out niya, line 1 ng circuit breaker, pumunta dito sa magnetic contactor natin na normal supply. So ito yung magnetic contactor natin na normal supply. Connect natin dyan sa line 1. So kuha tayo ng wire, supply natin siya ng power, line 1, line 2 sa contact nya para gagana yung load side natin. So yung contactor natin mayroon siyang line 1, line 2, tsaka line 3. So yung gagamitin natin dito ay single phase lang, so dalawang linya lang. So pwede natin gamitin yung line 1, tsaka pwede yung line 2 or line 3, basta dalawang linya lang yung labas nya. So ngayon nasupplyan na natin yung line 1 nya. Tapos dito naman tayo sa line 2, susupplyan din natin yung line 2 nya. So kuha lang tayo ng wire. So ito yung blue yung line 2 natin para hindi tayo malito. Igawin na lang natin na color coding. So pumunta din dito sa pangalawang contact ng magnetic contactor natin. So okay. So ngayon, isunod natin yung genset natin. So yung genset natin, ganon din siya. Dapat tong contactor niya dito, masupplyan din siya. So from line 1, ito yung circuit breaker natin. Susupplyan din natin siya ng line 1 papunta ng magnetic contactor. So connect natin dito sa line 1 ng magnetic contactor. Okay. So yung line 2 natin ng breaker pumunta din sa magnetic contactor natin.
na line 2. So connect natin dito yung isang linya. Connect natin dito sa line 2 ng magnetic contactor. Okay. So dito na tayo sa bandang ibaba. So yung line 1 niya dito sa ating magnetic contactor ay pumunta din dito sa line 1 ng magnetic contactor ng generator from normal supply. So connect tayo dito ng isang linya sa normal supply, papunta din dito sa genset na line 1. So line 1 to line 1. So kita lang natin yun. So na-connect na. So galing din dito sa line 1 nya, pumunta din dito sa circuit breaker natin na load sign or yung main natin, papunta dun sa ating bahay. So kuha tayo ng isang linya dito, line 1 din, papunta na din dun sa ating circuit breaker ng bahay natin. So yan, kunin natin dito sa ating circuit breaker papunta ng bahay natin. So ngayon, isunod natin yung line 2 nya. So yung line 2 nya pupunta din dito sa line 2 ng genset, then sa line 2 din dito sa ating circuit breaker na pupunta sa ating load. So kuha tayo dito ng line 2. Line 2 dito sa ating normal supply. And then connect din tayo dito sa line 2 papunta niya sa ating circuit breaker na sa bahay natin. Ayun. So connect natin dito sa circuit breaker natin. Okay. So ang sunod natin yan, yung genset natin. Di ba ito yung genset natin? So ipagpalagay natin, ito lang yung genset natin. So yung out niya, ito yung out niya. So yung line 1 nitong genset pumunta din dito sa line 1 supply ng ating genset na breaker. So ito yung genset natin, yung out niya dito, lagyan natin ng wire. So ngayon guys, dito na tayo sa genset natin. So yung genset natin, yung out niya, ito yung halimbawa ito yung line 1 natin, saka yung line 2 niya na supply. Ayon dito sa ating diagram. So itong line 1 na guys, pumunta din dito sa line 1 ng circuit breaker niya na para sa genset. So connect tayo ng isang linya dito. And then papunta natin dito sa line 1 ng circuit breaker niya. So ayan na. So yung line 2 nito guys, para sa genset, connect din natin dito sa line 2 ng circuit breaker natin para sa supply niya. So connect natin dito yung line 2 ng genset natin. Then papunta natin dito sa line 2 ng circuit breaker natin sa input. Okay, so ayusin lang natin yung wire natin. So yan, may supply na yung circuit breaker natin dito sa genset. So ngayon, ang isusunod natin itong relay. So yung relay natin, na-supplyan na siya ng line 1 saka line 2. So ito yung relay natin, yung 7 niya saka 2, ito yung coil. Mayroon ding ibang relay guys na yung coil niya is 13-14. So makikita naman dito sa ating
diagram dito sa gilid kung ano yung naka-indicate niya, nakalagay na coil niya. Ang importante dito, magagamit natin yung mga auxiliary contact niya. So yun, dito sa relay natin, yung magagamit natin dito yung normally closed niya, kasi ito yung gagamitin natin dito sa pag-switching ng genset natin. Yung genset natin guys, meron yan siyang switch, diba, sa kwan. So yung wire na isa niya, idadaan natin dito sa one ng relay, yung normally close. So halimbawa guys, ito yung kumbaga ito na lang yung switch natin para sa generator. So dalawang linya siya. So yung isang linya nito, i-connect natin dito sa number 1 ng normally closed relay. Ayan. So na-connect na natin yung number 1 niya. So yung labas niya, yung 4 niya ay papunta na dito sa isang wire ng genset. So bali normally closed siya guys, kasi pag nag-burn out siya, yung relay na mawalan siya ng supply, naka-normally close, so magpo-close contact yung supply ng genset. Okay. So ngayon guys, tapos na yung pag-wiring natin sa ating ETS. Ang gagawin ko, lagyan ko siya ng indicator light. Ito yung para sa normal supply, tsaka ito yung para sa emergency supply. So i-connect lang natin ito sa line 1, line 2 ng output ng circuit breaker normal supply natin. So ilagay natin dito sa line 1, line 2 sheet niya para malaman natin kung anong supply yung pumasok. So connect natin sa line 1, line 2 ng circuit breaker. So yun na guys, meron na tayo indicator para sa normal supply. So yung generator supply naman natin na indicator, so ikabit lang din natin to sa line 1, line 2 nya para malaman natin kung anong supply yung pumasok. So bali ito ay indicator lamang nya. Natin sa kabila. So ngayon guys, tapos na yung paglalagay ko ng indicator dito para sa emergency. Tapos ito naman indicator para sa normal supply natin. So yung relay natin guys, lagyan natin siya ng relay. So ito yung relay niya, kakabit mo lang siya dito. So ngayon, ang gagawin natin, titestiran natin yung bawat terminal niya kung wala nga basang short. So sa pamamagitan ng continuity, tester natin yung line 1, line 2. Okay, may reading siya ng coil. Pag tutunog, yun ang short siya guys. Yun. So wala siyang short. So ngayon guys, susubukan natin paganahin itong ginawa natin. So lagyan natin ng ilaw dito para ma-indicate natin kung pumasok nga ba yung load side natin. So sasaksak natin yung kuryente. So, ngayon, gumana yung normal supply natin. Ito yung indicator ng normal supply, yung green. So, halimbawa, pag namatay yung kuryente ng normal supply natin o yung Meralco, so i-off natin to, dapat gagana itong genset natin. Kasi yung supply dito sa relay ngayon is active siya. So, naka-normally open. So, dapat itong genset guys, aandar to pag mawala itong supply ng Meralco. Kasi, yung switch niya ay nakakonect dito sa normally closed ng relay. So, yung relay natin ay nakakonect dito sa normal supply natin. Ibig sabihin, naka-open ngayon yung contact ng genset. So, subukan natin patayin yung breaker or supply ng Meralco. So, yun. Gumana yung emergency supply natin or genset.
kasi nag-switch ang relay natin kasi naka-normally close dito yung genset natin. Switch ng genset natin is nakakonek sa normally close. So ngayon, pag binuhay ko ito, pag binuhay ko yung supply ng Meralco, so dapat babalik yung normal supply. So gumana yung normal supply natin. So yung load natin, naka-steady lang palagi yung load natin, depende kung ano yung sitwasyon niya. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video tutorial sa araw na ito. Kung nakatulong ang video ko sa iyo, maaari kang mag-subscribe sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakipindot na din yung bell notification para ma-update ka kung may bago akong mga video. Kung may mga katanungan ka, maaari kang mag-comment sa baba. At kung may nais kang malaman about sa mga control or electrical, maaari kang mag-comment at gawa natin ng video yan. Salamat sa panonood guys. God bless po at ingat po palagi. Maraming salamat. I'm walking alone, the streets are empty.